Nagsimula ang pelikula sa Southeast Asia, kung saan isang grupo ng mga sundalo ang pumwesto sa kakahuyan, at hinintay ang pagdating ng kanilang mga target. Ginamit nila ang kanilang mga sniper para matrack down ng isang gusali na merong mga bihag na bata at nagsasagawa ng illegal organ smuggling. Dito malalaman na ang mga sundalo ay mula sa Chinese Army, at nandito sila para patumbahin ang mafia. Ang isa sa mga sundalo na nagngangalang Ming, ang itinalaga sa pangunahing gawain ng pagdispatcha sa target na si Songpo, na siyang pinuno ng mafia. Nais ni Ming na iligtas ang mga bata ngunit ipinaalala sa kanya ng kanyang teammate ang kanilang misyon na madispatcha ang target kaysa magligtas ng mga tao. Habang busy si Ming sa pakikipag-usap sa kanyang teammate, isa sa mga bata sa gusali ang kumuha ng isang glass bottle, tumingin dito, at nakita siya mula sa mahigit 1 milya ang layo. Hindi makapaniwala si Ming sa kung paano siya nakikita ng bata sa kabila ng kanyang perpektong posisyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman nilang papunta na si Songpo sa headquarters. Samantala, pinanatili ni Ming ang kanyang focus sa bata at nakitang dinala siya sa operating room para isailalim sa isang mapanganib na operasyon para kunin ang kanyang puso. Nang mapansin ito ni Ming, mabilis niyang binago ang kanyang posisyon, ngunit nagalit ang kanyang teammate sa takot na baka mabigo sila sa kanilang misyon. Sa sandaling yun, dumating si Songpo habang ang bata naman ay malapit ng operahan. Bilang resulta, nahirapang magdesisyon si Ming sa pagitan ng pagligtas sa bata at pag-execute ng kanyang target. Sa huli, nagpasya siyang iligtas ang bata at pinaputukan ng lalaking mag-oopera sa kanya. Nang marinig ni Songpo ang pamamaril, agad siyang bumalik sa sasakyan ngunit nagawa siyang barilin ni Ming sa kanyang balikat. Kasunod nito, nagsimulang magpaputok ang mga tauhan ni Songpo sa lahat ng direksyon na ikinamatay ng mga inosenteng bata. Nagawang talunin ng hukbo ang mga kalaban, ngunit nabigo ang misyon dahil nakatakas ang kanilang target. Pagkatapos nito, iniligtas ni Ming ang bata at nagpas siyang palakihin siya ng mag-isa. Gayunpaman, inakusahan siya ng kanyang mga kasamahan at iginiit na si Songpo ay papatay ng mas maraming tao ngayon. Makalipas ang 10 taon, ipinakilala sa atin ng isang lalaking nagngangalang Jin-tae, na hinahasa ang kanyang sniper skills. Lumalabas na si Jin-tae ay ang parehong batang lalaki na iniligtas dati ni Ming, at isa na siya ngayon sa pinakamahuhusay na sniper sa kanyang army batch. Kinabukasan, nagsasanay si Jin-tae kasama ang kanyang mga kasamahan, at ang sesyon na ito ay pinamumunuan ng walang iba kundi ang veteranong sniper na si Ming. Dumaan si Jin-tae sa mahigpit na pagsasanay at ipinakita ang kanyang nakakamanghang kakayahan. Gayunpaman, palagi siyang natatalo ng pinakamahusay na sniper sa batch, si Xiao Mei. Lumalabas na si Xiao Mei ay iniligtas din mula sa parehong lokasyon ni Jin-tae, at pinalaki din siya ni Ming. Sa sumunod na eksena, sa wakas ay nagbunga na ang pagsusumikap ni Jin-tae at naatasan siya sa misyon ng pagpatay kay Songpo. Nang malaman ito ni Xiao Mei kinabukasan, kinumpronta niya si Ming at nagtanong kung bakit si Jin-tae ang kanyang ipinadala sa halip na siya, ngunit nanatiling tahimik si Ming. Sa kabilang banda, makikita si Jin-tae na nasa kanya ng sniper position, at pinagmamasdan niya ang mga galaw ng kalaban. Sa monitoring room, ipinaalam ni Captain Wang kay Ming na 7 beses na silang nabigo sa pagligpit kay Songpo. May hinala rin siya na merong isang espiya ng Salvation Society sa kanilang organisasyon. Habang pinag-uusapan nila ito, si Jin-tae at ang kanyang team ay nakita ng mga kalaban. Hindi nagtagal, inatake sila at inutusan ni Ming si Jin-tae na i-abort na ang misyon. Napagtanto din niya na tama si Wang at meron talagang espiya sa kanilang organisasyon. Kasabay nito, sinira ng mga tauhan ni Songpo ang kanilang communication channel, dahilan upang hindi sila makapagbigay ng utos sa kanilang mga sundalo. Gayunpaman, mula sa linya ng komunikasyon ni Ming, nakakuha siya ng mahinang signal. Doon, binanggit ni Jin-tae na hindi siya aatras dahil ayaw niyang pumatay si Songpo ng mas marami pang tao. Dahil wala ng ibang choice, nagpasya si Ming na magpadala ng isa pang team na pinamumunuan ni Xiao Mei. Gayunpaman, tumanggi si Captain Wang na umalis ang koponan hanggang sa mahuli ang espiya. Ayon sa kapitan, nalik na ang kanilang intelligence at kahit gaano pa karaming tauhan ang kanilang ipadala, magsisilbi lamang silang mga live target para sa mga kalaban. Pagkaraan ng ilang sandali, muling gumana ang kanilang koneksyon at ipinaalam sa kanila ni Jin-tae na clear na ang lugar, ngunit wala si Songpo doon. Pagkatapos ay ni-replay ni Jin-tae ang footage upang ipakita kung paano niya matagumpay na nagawa ang misyon. Pagkatapos nito, inutusan ni Captain Wang si Jin-tae na maghanap ng ebidensya. Sumunod naman si Jin-tae at pagkatapos ng kaunting paghahanap,
natuklasan niya ang isang laptop na naglalaman ng impormasyon sa pagbebenta ng mga ilegal na armas, droga at organs ng tao. Habang nag-iimbestiga pa, natuklasan niya ang isang larawan ni Ming na nagdulot ng pagdududa sa lahat na si Ming ang espiya. Tinangka ni Ming na ipagtanggol ang sarili ngunit inutusan ni Wang si Xiaomei na hulihin siya. Dismayado si Ming na sa kabila ng 30 taong paglilingkod niya, hindi pa rin nila siya pinagkakatiwalaan. Nang malapit nang kunin ni Xiaomei ang baril ni Ming, binaril ng totoong espiya si Ming. Sa kabutihang palad, iniligtas siya ni Xiaomei at naganap ang isang shootout. Lumalabas na hindi lang isa, ngunit maraming tao mula sa base ang pawang nagtatrabaho para kay Songpo. Samantala, narinig ni Jintay ang kaguluhan at agad na nagmadali upang iligtas ang kanyang mga kasamahan. Samantala sa base, tinulungan ni Xiaomei si Ming na labanan ang mga salarin. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating na si Jintay sa lugar at natuklasan ang mga bangkay ng kanyang mga kasamahan sa departamento. Natagpuan din niya ang nag-aagaw buhay na si Wang, na ipinaalam sa kanya na si Ming at Xiaomei ang totoong traidor sa organisasyon. Nang marinig ito, nagulat si Jintay ngunit bago pa siya makakilos, tinutukan siya ni Ming ng baril. Bilang resulta, nakibahagi ang dalawa sa isang propesyonal na laban. Pagkalipas ng ilang sandali, nakisali na rin si Xiaomei sa aksyon at nang barilin siya ni Jintay, pumagitna si Ming at siya ang natamaan ng bala. Samantala, dumating si Songpo sa army base at sinira ang gusali gamit ang isang missile. Makalipas ang 8 taon, makikita si Jintay na isa na ngayong pulubi matapos mabigo sa kanyang misyon na patayin si Songpo. Isang gabi, habang naglalakad siya, isang maliit na batang lalaki na nagngangalang Feng, ang biglang tumakbo sa kanya, kasama ang isang grupo ng mga lalaki na humahabol sa kanya dahil sa pagnanakaw ng pera. Tinawag ni Feng ang pulubi bilang tatay, at ito ang nagtulak sa mga magnanakaw na sugurin si Jintay at agawin ang kanyang pera. Kasunod nito, dinala ni Jintay si Feng sa kanyang ina na si Min, na nagtatrabaho bilang escort sa isang bar. Hiniling ni Jintay na ibalik ang kanyang pera, ngunit hindi ito nagawa ni Min. Bilang resulta, kinuha ni Jintay si Feng para magtrabaho para sa kanya hanggang sa mabayaran nito ang kanyang utang. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala niya ang maliit na bata sa kanyang bahay at itinuro sa kanya na huwag na muling magnakaw. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Jintay at Feng ang kanilang gawain sa pangungulekta ng mga lumang gamit, pagkukumpuni, at muling pagbebenta ng mga ito. Tinuruan niya rin ang bata kung paano magbasa at magsulat tulad ng ibang mga bata. Makalipas ang ilang araw, bumisita si Min sa bahay ni Jintay para makita ang kanyang anak. Natutuwa siyang makita ang kanyang anak na nag-aaral, ngunit nang mapansin ni Feng ang isang sugat sa kanyang mata, napagtanto niyang binubugbog siya ng kanyang mga customer. Pagkatapos ay nanghiram si Feng ng pera mula kay Jintay at ibinigay ito sa kanyang ina, at hiniling na magpahinga muna siya ng ilang araw. Kalaunan, habang magkasamang kumakain sina Jintay at Min, ipinahayag ng babae na napilitan siya sa ganitong propesyon para matustusan ang kanyang anak. Samantala, natuklasan ni Feng ang isang lihim na box sa loob ng silid ni Jintay at binuksan ito. Doon, napansin niya ang isang sniper rifle, ngunit bago siya makapag-inspeksyon ng higit pa, dumating si Jintay at isinara ang box. Naghinala si Feng na si Jintay ay isang mamamatay tao o isang pulis, ngunit walang ibinunyag si Jintay sa kanya. Sa sumunod na eksena, ipinakita sa atin ng isang matandang lalaki na kumakain sa isang marangyang silid, at siya ay walang iba kundi si Ming. Hindi nagtagal, nilapitan siya ni Xiaomei at ipinaalam sa kanya na nakahanap na sila ng taong kaparehas ng kanyang blood type. Sa isang flashback 8 taon na ang nakakalipas, dinala ni Xiaomei si Ming sa doktor pagkatapos siyang mabaril. Nakaligtas si Ming ngunit ayon sa doktor, nakamamatay ang kanyang sugat at kakailanganin niya ng heart transplant kada 3 hanggang 5 taon. Sinabi rin ng doktor na si Ming ay may bihirang uri ng dugo na magpapahirap sa kanyang survival. Sa sandaling yun, pumasok si Songpo sa operating room at dito nabunyag na si Ming ay kanyang tauhan. Sa sandaling marinig ito ni Xiaomei, nagpasya siyang barilin si Ming ngunit naalala niya ang oras nang iniligtas siya ni Ming, na naging dahilan upang magdalawang isip siya. Kasabay nito, nagkamalay si Ming at pinayuhan si Xiaomei na gumawa ng sarili niyang desisyon. Pagkatapos itong pag-isipan ng mabuti, nagpasya siyang patayin si Songpo ngunit ang kanyang binti ay nabaril ng mga tropa ni Songpo. Nang sa tingin niya ay katapusan na niya, isang lalaking nagngangalang Li ang pumasok sa lugar at pinabagsak ang lahat ng mga tauhan ni Songpo gamit ang kanyang mga nakamamatay na moves. Pagkatapos nito, tinake over ni Ming ang negosyo ni Songpo kasama sina Xiaomei at Li bilang kanyang mga assistant.
Sa kasalukuyan, bumalik si Feng na may dalang mga inumin, pagkain at pera. Naniniwala si Jintay na nagnakaw na naman siya, kaya pinarusahan niya ang batang lalaki at pinalayas ito sa kanyang bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, naalala niya ang dugo sa kamay ni Feng at napagtanto na nakuha niya ang pera sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo. Tumakbo siya papunta kay Feng at sinubukan siyang pigilan, ngunit sa sandaling yun, dinukot ni Li at ng kanyang mga tauhan ang maliit na bata. Sinubukan ni Jintay ang kanyang makakaya upang iligtas si Feng ngunit nabigo siya. Kasunod nito, nagtungo siya sa blood center at hinanap ang data ni Feng. Binugbog din niya ang doktor para sa impormasyon at nalaman na ang dugo ay ipinadala sa World Rescue Organization. Sa sumunod na eksena, dumating si Jintay sa organisasyon habang nagbabalat kayo bilang isang staff member. Sa loob, natuklasan niya ang ilang bangkay, maliban kay Feng, na nagpapahiwatig na buhay pa siya. Ilang sandali pa, nilapitan siya ng lab doctor mula sa likod at nag-inject ng sedative sa kanyang leeg. Nang lumingon si Jintay, naalala niya na siya ang parehong doktor na mag-oopera sa kanya noong nakaraan. Sa sobrang galit, binugbog niya ang doktor at pinagbantaan siya na ibunyag ang lokasyon ni Feng. Gayunpaman, bago pa makapagsalita ang lalaki, binaril siya ni Xiaomei gamit ang sniper. Natuklasan ni Jintay na siya ay nasa kabilang gusali, at tinatarget siya nito ng advanced sniper rifle. Sa kabutihang palad, bago pa siya makapagdulot ng anumang pinsala, nagawa ni Jintay na makatakas sa silid. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakasalubong siya ni Li at ang kanyang mga tauhan. Matagumpay na napabagsak ni Jintay ang ilang kalalakihan at naghanda na para harapin si Li. Nasangkot ang dalawa sa isang propesyonal at mabangis na laban, ngunit nanghina ang katawan ni Jintay dahil sa sedative, na naging dahilan upang mahulog siya mula sa itaas na palapag. Sa kabila nito, nagawa pa rin niyang makauwi, kung saan ginamot ni Min ang kanyang mga sugat. Nalungkot si Min nang malaman ang tungkol sa pagkidnap kay Feng, ngunit tiniyak sa kanya ni Jintay na ibabalik niya ang kanyang anak. Pagkaraan ng ilang oras, isinuot niya ang kanyang soldier outfit at naghanda na para sa digmaan. Sa sumunod na eksena, gamit ang tulong ni Min, itinumba ni Jintay si Li at binaril siya sa braso, at nangyari ang lahat habang nasa mahigit na 1 milya ang layo ni Jintay. Pagkatapos ay tinugis niya ang assassin at kalaunan ay na-corner siya. Sa sobrang takot, pumayag ng tumulong si Li at dinala siya sa isang lugar kung saan maraming bata ang nakakulong. Kasunod nito, itinumba ni Jintay si Li sa harap ng computer operator ng gusali, at inutusan siyang i-hack ang mga account ng World Rescue Organization. Sa ibang lugar, nang malaman ni Xiaomei ang breach, agad niyang tinawagan si Jintay. Sinubukan niyang suhulan ng pera si Jintay, ngunit tumanggi ito. Pagkatapos ay nag-alok si Jintay ng sarili niyang deal, kung saan ipinangako niyang ibibigay ang kanilang data kung ibabalik nila si Feng. Dahil wala nang ibang choice, tinanggap ni Xiaomei ang deal at inarrange na makipagkita sa kanya sa East City Building sa hating gabi. Pagkarating sa lokasyon, natuklasan ni Xiaomei na dumating ang isang babae para kunin ang bata. Sa sobrang galit, nagpaputok siya ng ilang warning shot sa dalawa at binantaan si Jintay na ibunyag ang kanyang sarili. Nang hindi siya nagpakita, inutusan ni Xiaomei ang kanyang mga tauhan na patayin si Min, habang iniiwasan ang anumang pinsala kay Feng dahil kailangan nila ang kanyang puso. Hindi nagtagal, ang mother and son duo ay napaligiran na ng mga kalaban, ngunit sa sandaling yun, itinumba silang lahat ni Jintay mula sa malayo. Kasunod nito, sinimulan ni na Xiaomei at Jintay ang kanilang sniping battle, habang sina Feng at Min naman ay sinubukang tumakas. Sa kasamaang palad, nahuli ni Xiaomei si Min at itinali siya sa isang upuan, at ginawa siyang cover. Dahil nauubos na ang oras, pumili si Jintay ng posisyon kung saan meron siyang clear shot. Pagkatapos nito, ang dalawa ay inasinta at nagpaputok sa isa't isa. Binaril ni Xiaomei ang kanyang dibdib, habang si Jintay naman ay binaril ang binti ng upuan, dahilan para mahulog si Xiaomei sa gusali at mamatay. Sa kabilang banda, nagawang makasurvive ni Jintay dahil may bulletproof vest siya sa kanyang katawan. Sinabihan niya si Min na tumakas ngunit sa sandaling yun, ang kanyang masamang ama na si Min ay lumitaw nang wala sa oras at pinatay siya. Pagdating ni Jintay sa lugar, nasaksihan niya si Ming na dinadala si Feng palayo sa kanyang sasakyan. Sa sumunod na eksena, nakarating na si Ming sa kanyang tirahan at nagsimula ng maghanda para sa kanyang heart transplant. Ngunit bago pa sila makapagsimula, nagpaputok si Jintay sa bulletproof glass ng gusali. Sa labis na pag-aalala, ipinakalat ni Ming ang 3 sa kanyang mga sniper para hulihin siya, at inutusan ang natitirang bahagi ng team na bantayan ang gusali.
Minonitor niya ang mga shot upang matukoy ang lokasyon ni Jin-tae, ngunit nilito sila ng ating bida gamit ang remote-controlled shots. Si Jin-tae, bilang ang pinakamahusay na sniper, ay idinispatcha ang 3 sniper ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay pumasok na siya sa gusali at pinatay ang lahat ng tauhan ni Ming. Hindi nagtagal, nakita niya si Ming, ngunit sa halip na patayin siya, tinanggal niya ang kanyang bulletproof vest at nagtungo upang palayain si Feng. Nang makakita ng pagkakataon, binaril ni Ming si Jin-tae mula sa likuran, ngunit hindi gumanti si Jin-tae. Nang makita ito, tinanong ni Ming kung bakit niya tinutulungan ang bata, kung saan sumagot si Jin-tae sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya kung bakit siya iniligtas ni Ming noon. Dahil dito, hindi na nakapagsalita si Ming at hindi na nagawang barilin ang sarili niyang anak. Habang lumalayo si Jin-tae kasama si Feng, sumuko na si Ming sa kanyang sakit sa puso at namatay. Sa huling eksena, makikita si Jin-tae na inihatid si Feng sa paaralan, at tinawag siya ngayon ng maliit na bata bilang ama, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.